Kanina, nakalagay sa manual, gumamit ka ng API certified, galing yan sa American Petroleum Institute, so America. Ang isa naman, GASO o JASUMA o JASUMA 2. Galing yan sa salitang Japanese Automotive Standards Organization. Japan na naman ngayon. Kung manonotice ninyo, ang Pilipinas, halos lahat ng top motorcycle brand sa Pilipinas, Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, yan ay mga kumpanya na galing sa Japan. Kahit ang Rusi, Skygo, ang engine design na ginamit nila sa kanilang produkto made in China, pero ang engine design ay hiniram din galing sa Honda CG na ginawa din ng mga Japan. So ang Japanese, nagset sila ng standard para sa oil para sa mga motorcycle. Ang motorcycle na gumagamit ng mga wet clutch. Kung driver ka, mas lalo na kung mekaniko, alam nyo talaga kung ano ang clutch. Merong dry clutch, meron ding wet clutch. Ang dry clutch, yan yung clutch na ginagamit ng mga sasakyan, yung mga 4 wheels. Habang ang wet clutch, mostly, lalo na sa mga Japanese engine, gumagamit ng wet clutch. Ano ba ang wet clutch? Ang wet clutch, ibig sabihin, basa. Basa ang clutch, hindi siya basa ng tubig. Nabasa siya ng oil. Ang oil na ginagamit para sa iyong piston, sa iyong gear, yun din ang oil na ginagamit para sa iyong clutch. Kailangan ng makina ng isang motorcycle oil ay mayroong magandang lubrication properties gaya ng discussion natin sa unang video. Gaya ng bearing, gear, piston ring, kailangan nila ng pampadulas. Instead na ang mukha ng isang bakal o ang mukha ng iyong gear at papunta sa ibang mukha ng gear, hindi yun magkakaroon ng physical contact. Maiiwasan yun dahil nag-i-slide lang sila. Dahil ang manipis na layer ng oil didikit sa mukha ng bakal. Ang manipis na layer na yon ay nagiging parang tagapaggitna. Pinapadulas niya o ini-slide lang niya ang dalawang moving parts. Dahil doon, nababawasan o naiiwasan ang friction. Kaya ang mga internal parts kaya ng gear, piston, mga bearing, bawal sa kanila ang friction. Nagtatransfer sila ng power pero bawal ang friction. Ang clutch naman, nagtatransfer ng power, kailangan niya ang friction. Dahil sa friction, natatransfer ng clutch ang kanyang power. Parehas lang ang punto dito. Ang motorcycle gear, yung mga piston, yung mga bearing mo, kailangan nila ng oil for protection upang maiwasan ang friction. Bawal sa kanila ang friction dahil sa pampadulas ng motorcycle oil, nababawasan ang friction, natatransfer nito ang power. Habang ang clutch, kailangan niya ang friction, pero dahil sa motorcycle oil, nababawasan nito ang damage dahil sa friction. So kailangan niya ng friction, pero hindi naman sobrang friction. Hindi rin ang kulang sa friction. So kailangan niya ng standard na susundin. So balance lang. So kailangan niya ng friction na hindi too much, hindi naman kulang. Ma-achieve lang niya yon kung ang motorcycle oil o oil na bibilhin nyo ay pumasa sa JASO standard. Kung wala namang nakalagay na JASO sa iyong motorcycle oil na binili, siguruhin mo lang na ang API na nakalagay doon, API donut o API standard, walang nakalagay na energy conserving. Bawal yun. Bawal sa motorcycle na may wet clutch o clutch na gumagamit ng oil na nakalagay energy conserving. So kung ang motorcycle oil o yung oil na ginamit nyo nakalagay energy conserving under sa API donut o sa API standard, ibig sabihin mayroon yung mataas na level na friction modifier. Ang friction modifier ay sobrang dulas. Natutulungan nito na humaba ang buhay ng iyong internal engine parts. Ang problema, dahil sa sobrang dulas ng friction modifier, didikit yan sa mukha ng clutch. Kailangan ng friction para sa clutch. Ang nangyayari, nawawala ang friction, kaya nawawala rin ang power na kailangan matransfer ng clutch. So bawal sa motorcycle ang motorcycle oil na hindi pumasa sa JASO o hindi naman kaya nakalagay doon energy conserving. So kailangan yung tandaan, huwag kayong gumamit ng oil na nakalagay na energy conserving sa kanilang API o oil na hindi pumasa sa JASUMA. Tandaan nyo rin na same din sa API category. Kung nakalagay sa inyong manual na use only JASUMA 2 o JASUMA 2, JASUMA 2 lang talaga ang iyong gagamitin. Pero kung nakalagay lang doon sa manual JASUMA, pwede kang gumamit ng JASUMA or JASUMA 2. Pero kung nakasabi talaga sa manual, use only JASO MA2, MA2 lang talaga ang iyong gagamitin. Kaya in summary sa JASO MA2 o sa JASO na standard,
kailangan ng with clutch o ng motorcycle clutch ng oil upang maiwasan ng friction pero hindi naman too much. So kailangan niya ng friction upang matransfer ang power pero hindi niya kailangan ng sobrang friction, bawal din sa kanya ang wala o kulang sa friction. Ayos, natapos na natin ang EPI standard at kung paano pumili ng EPI standard category. Alam na natin kung ano ba ang purpose ng JASO MA o JASO MA. Dito tayo sa ikatlo na nakalagay sa ating manual, viscosity grade. Sa viscosity grade, iiwasan ko na maging sobrang technical tungkol dito. Sa madaling salita, ano ba ang viscosity grade? Nakalagay dyan naman sa inyong manual, SAE 10W30 kung Honda ang inyong motor. Kung Yamaha naman, Suzuki at Kawasaki, use SAE 10W40. Pero ang tanong, ano ba ang 10W at ano ang 40 at ano ba ang SAE? Kanina, ang EPI ay institute, ang JASO naman, organization. Ang SAE, society na naman ito. So, SAE meaning Society of Automotive Engineers. Diba kanina nasabi ko upang matransfer ang power ng dalawang moving parts, kailang iwasan ang metal-to-metal contact. Dumidikit ang manipis na layer ng oil sa mukha ng bakal na gumagawa ng division o parang social distancing sa dalawang mukha ng bakal. Tinatransfer nila ang power pero in sliding motion. So nai-slide na pupush nila ang mukha ng ibang bakal na walang metal-to-metal contact. Sino ang nasa gitna? Motorcycle oil. Manipis na layer na dumikit sa mukha ng iyong metal parts. Hindi lang bala tao ang mayroong social distancing, ganon din ang internal moving parts ng iyong engine. Napupush nila ang katabi nila ng mga metal parts pero in sliding motion. So nai-slide sa paraan na nai-slide at pupush nila ang ibang parts. Sinong nasa gitna? Nasabi ko na, motorcycle oil. Ngayon, sa gaya ng social distancing, meron niya sinusunod kung gaano kalayo na distancing. 1 meter distancing, 2 meter distancing, 3 meter distancing. Ganon din sa internal moving parts. Meron niyang parang size o gap o clearance na napakaliit na kailangang punan ng motorcycle oil. So, ang motorcycle oil didikit sa mukha ng bakal. Ang tanong, gaano ba kakapal o kanipis ang layer na oil na yon na didikit sa mukha ng bakal? Ang automotive engineer na gumawa ng ating motorcycle engine, gumamit sila ng maliliit na mga clearance between two moving parts upang makagalaw ang dalawang bakal. Kasi kung wala namang clearance, parang nakadikit rin ang dalawang bakal kaya hindi yan gagalaw kung wala yung clearance. Kaya nakadepende sa mga automotive engineer kung gaano kalayo o kalapit ang clearance na gagamitin nila sa kanilang engine design. Mostly sa mga engine na downsizing o yung maliliit na mga makina, expected na rin yan na maliliit din ang kanilang mga clearance. Yung mga engine na malalaki pa ang makina, yung mga luma, meron din yung malalaki mga clearance. The more na mas maliit ang engine, mas maliit din ang mga clearance na nagsiseparate sa dalawang moving parts sa loob ng iyong engine. Kaya alam nyo na kapag ang automotive engineer gumawa sila ng mga engine design, mayroon silang clearance o gap ng dalawang moving parts depende sa kanilang design. Para hindi tayo sobrang mahirapan, kung ang automotive engineer ay gumawa ng makina na may two moving parts na may distance na 1 meter, sa tingin nyo, gaano kaya kakapal na layer ng langis ang dapat ding dumikit sa mukha ng bakal? Dapat din 1 meter. So kung 1 meter ang gap o clearance ng two moving parts, kailangan din ng layer ng oil na didikit sa mukha ng bakal is also good for 1 meter. Kasi kapag 5 meter na layer ng oil ang didikit sa mukha ng bakal, makakos yan ng drag. Kung makikita niyo sa drag racing, yung gulong at yung sahig ng kalsada, kapag dahil sa sobrang drag, makakos yan din ng friction, nawawala yung power. Kaya kapag ang oil na dumikit sa mukha ng bakal ay sobra o mas makapal pa kaysa sa gap ng distance ng two moving parts, nawawala o nababawasan ang transfer ng power kasi masikip, sobrang sikip ng oil na dadaan sa gitna. Kaya kapag ang dumikit na langis o dumikit na layer ng langis sa mukha ng bakal ay mas makapal pa kaysa sa gap, nagkakos siya ng drag at ang drag nagkakos ng loss of power. So ang power delivery ng two moving parts ay nababawasan. Nagkakos din niya ng friction o drag kaya tumataas din ang temperature ng dalawang moving parts na to. Halimbawa, kung 1 meter ang gap ng dalawang moving parts tapos ang dumikit sa mukha ng bakal ay good for only half a meter or
kalahating metros lang, magkukos din yan ng friction. At alam natin ang friction ay makakos din ng damage, abrasion. Kapag nagkaroon ng abrasion, wala nang mangyayari. Yung natanggal na mga parts sa mukha ng bakal, hindi na yun babalik. Ang mangyayari, mas lalaki pa ang gap ng clearance ng iyong engine kasi napudpud na ang mukha ng bakal. Kaya alam nyo na ang Society of Automotive Engineer ang nagbibigay measurement o sila ang nagme-measure kung gaano kanipis o kakapal ang layer na langis na didikit sa mukha ng bakal depende sa design ng engine. So kung ang automotive engineer nag-design sila ng para bang 1 meter na gap ng dalawang moving parts, kailangan din nila mag-design ng motorcycle oil na didikit na layer na good for also 1 meter na gap. Pero sa totoong buhay, wala talagang 1 meter na gap between two moving parts. Napakaliit lang yan. Sobrang liit. Kaya sa manual ninyo, nakalagay dyan na SAE 10W40. Bumili ka ng SAE 10W40. Ngayon, meron tayong dapat tandaan. Ang SAE o layer ng langis, kung manipis ito, mabilis itong mag-flow. Kung ang isang layer ng langis ay makapal, matagal din ito mag-flow. Kaya ang problema, kapag gumamit ka ng manipis na layer ng oil, nagkakaroon ng friction kasi sobrang manipis yung layer ng langis, nagkakaroon ng metal to metal contact. Pero ang advantage, mabilis mag-circulate ang langis. Kapag masyado namang makapal ang motorcycle oil, mabagal ang flow o mabagal ang circulation ng oil. Pero ang advantage, increased durability. Kasi kaya niya talagang i-separate ang two moving parts kasi makapal nga ang layer na to. Pero kukulang, mababawasan ang transfer ng power. Kaya merong advantage at disadvantage ang manipis at makapal na langis ng oil. Kaya anong dapat gawin? Kanina na-discuss natin, kailangan ng oil, ng lubricating properties ng oil is on time, dapat mabilis siya mag-circulate sa engine. So kailangan nyo ng manipis na oil during engine startup. Kapag manipis ang oil, mas mabilis itong mag-circulate, mabilis nitong malulubricate ang lahat ng moving parts sa loob ng engine. Pero kailangan nyo rin na makapal na langis for protection. So kailangan ng manipis for circulation during startup, kailangan ng makapal na langis for protection during operation. Especially kung warm operation, so kung malamig pa ang makina, kailangan niya ng manipis na layer ng langis upang mas mabilis ang circulation, lubrication process ng inyong motorcycle oil. Kailangan din niya ng makapal na langis upang magkaroon ng protection during operation. Kaya dyan sa manual ninyo, nakikita ninyo SAE, Society of Automotive Engineers, sinasabi bumili ka ng 10W40 o 10W30 depende sa design ng iyong engine. Halimbawa, sinabi dyan 10W40 na SAE ang dapat mong bilhin para sa iyong motor. 10W, ang W ibig sabihin winter, malamig. Ang 10W, yan ang measurement kung gaano kabilis ang circulation o thickness ng isang oil during startup. Kaya ang mangyayari, kailangan mo na manipis na layer na oil upang mabilis ang circulation sa loob ng iyong engine, pero hindi naman pwede na sobrang nipis during operation. Kaya sinabi ng Society of Automotive Engineer, gumamit ka ng multi-grade na oil. Ang 10W, ang W dyan hindi yan weight, kundi winter. 10W, ang unang numbering, measurement yan ng SAE o ng viscosity during startup operation kapag malamig pa ang iyong makina. Ang second number na 40, measurement yan ng viscosity during operation o mga 100 degrees Celsius na operating temperature ng iyong engine. Kaya critical sa isang motorcycle oil na i-maintain ang kanyang viscosity o thickness o ng layer na didikit sa mukha ng bakal. Bakit kailangan niyang i-maintain? Kasi kanina gumamit tayo ng 1 meter na gap. Kapag uminit ang makina, ang 1 meter na layer ng oil na didikit sa mukha ng bakal kapag uminit ay nagiging manipis, nagiging kalahati na lang ng metro. At kapag lumamig naman ng isang oil, instead na 1 meter lang ang kanyang gap, dahil sa sobrang lamig, nag-i-expand ito, nagiging itong 1.5 meter. Kaya kapag nagde-design ng isang motorcycle oil, ang Society of Automotive Engineer ay nakadepende yan sa kung gaano kalayo ang gap ng dalawang moving parts at depende rin sa klima o temperatura ng operating condition. Kaya ang
Ang nagiging problema, kapag lumamig ang panahon, humihina ang oil circulation during startup. Nagkukos yan ng damage ng engine. At kapag sobrang init naman ang panahon, nagiging sobrang manipis ng langis, nagkukos din naman ng friction. Nasisira yung dalawang moving parts o mukha ng bakal. Kaya, ang solusyon, kailangan ang langis na ma-maintain niya ang kanyang layer thickness na 1 meter kahit mainit o malamig pa ang klima ng panahon. So during startup, kailangan ganun ang layer o ganun siya kakapal. During operation, kailangan ganun pa rin siya kakapal, hindi siya magbabago. Dito na papasok ang polymer. Ang polymer ay hinahalo sa motorcycle oil. Ang polymer, kabaliktaran ng properties ng isang oil. Ang polymer, kapag uminit, nag-i-expand. Ang kapag lumalamig, nag-shrink, lumiliit. Ibig sabihin, manipis siya pag malamig, makapal siya pag mainit. Yan ang polymer. Dinadagdag yan sa motorcycle oil. Kaya ang nangyayari, ang motorcycle oil, dahil sa tulong ng polymer, nilalabanan niya ang tendency na maging makapal during malamig na panahon. Dahil din sa polymer, tinutulungan niya ang oil na nilalabanan ang tendency na magiging manipis during hot operation. Kaya anong mangyayari? Ang viscosity grade na nire-recommend ng SAE na 10W40 ay nami-maintain nito ang kanyang oil film thickness during startup at during hot operation. Ibig sabihin, ang viscosity grade na multi-grade ay kaya nitong i-maintain ang kanyang oil film thickness o layer thickness kahit malamig o mainit pa man ang panahon. Kaya critical talaga na sundin ninyo kung anong nilagay dyan sa inyong manual, kasi nakadepende yan sa klima ng panahon at kung gaano kalaki o kanipis o kalapit o kalayo ang clearance ng dalawang moving parts. Kaya sa pagpili ng viscosity grade, hindi lang temperatura ng panahon ang ginagawang basihan. Ginagamit din dyan ang clearance ng dalawang moving parts. So ang moving parts na clearance at ang klima ng panahon, ginagamit na basihan kung ano ang proper viscosity para sa iyong engine oil. Para hindi na masyadong technical, sundin mo kung ano ang sinasabi ng iyong manual under normal condition at under extreme o severe condition. Kaya para sa mga motorcycle owner na may luma na makina o hindi talaga sumusunod sa standard, ang nangyayari, matagal na siguro nagkakaroon ng friction ng iyong engine, kaya ang gap o clearance ng dalawang moving parts ang nangyayari, nagiging mas malaki. So nag-i-extend yung gap ng dalawang moving parts dahil yan sa friction to metal-metal contact, nagkakos ng abrasion, napupudpud na ang mukha ng bakal. Kaya ang iba sinasabi nila kapag gumamit sila ng 10W40, nagiging maingay ang kanilang makina. Pero kapag gumamit sila ng 10W50, nagiging smooth ang kanilang operation. Anong dahilan? Siguro, but mostly, malaki na ang clearance ng kanilang engine. At kapag sobrang taas na ng gap ng dalawang moving parts, kahit gumamit ka pa ng makapal na langis, wala ka nang magiging solusyon. Kasi kapag natanggal na ang mukha ng bakal, hindi na yun babalik. Iaantayin mo na lang na baka mas damage yung engine mo, bumili ka na ng bagong parts. Kaya dyan nag-i-eksperimento ang ibang mga mekaniko. Sasabihin lang maganda ang 20W50, hindi, mas maganda ang 10W30, hindi, mas maganda ang 10W40. Kasi sa simula pa lang na binili nila ang kanilang makina, hindi na sila sumunod sa standard design para sa kanilang engine. Ang clearance na kailangan sanang sundin, nagbago na kasi pudpud na, lumaki na ang gap ng dalawang moving parts. Pero kung sa simula pa lang, kabibili mo lang ng motorsiklo mo, in-apply mo lahat nito, bumili ka lang ng proper, sinunod mo, may iwasan ang mga ganito mga problema. Kaya alam nyo na kung bakit pa iba-iba ang mga statement ng mga tao tungkol sa SAE, kung ano ba ang mas maganda. Sinasabi ng iba mas maganda ang 10W30, ang iba naman sinasabi nila 20W50. Pero minsan malilito ka kasi pareha lang ang kanilang motorsiklo. Nagkatalo lang siguro dahil ang engine gap o yung gap ng two moving parts na kanilang internal parts, siguro ang isa napudpud na, lumaki na compare sa kung anong talaga ang design ng kanyang standard. So baka ganun ang nangyari. Kaya tandaan nyo rin na kapag ang friction nangyari sa loob ng two moving parts, nagkukos yan ng init, at ang init mararamdaman talaga yan ng driver. Kaya mayroon sigurong iba, sabi nila gumamit ako ng oil na to, naging sobrang init ang makina ko. Pero nung naggumamit ako ng mas makapal na langis, lumamig yung makina ko. Dahil yan siguro sa mali na, hindi na, wala na talaga sa proper settings yung gap ng yung engine.
Kasi hindi sa simula pa lang hindi na sumusunod talaga so kung ano talaga ang standard para sa inyong mga motorsiklo. Kaya in summary, EPI standard, kung ano ba talaga ang standard na kailangan para sa iyong engine, sundin nyo ito. Pwede kang gumamit na mas mataas pa na EPI standard, pero wag kang bumaba kung ano man ang nire-recommend sa iyong engine. Ang EPI ang magsasabi sa iyo ng oil na to ay very good, pumasa sa design standard ng iyong makina, pasado ang oil na ito. Next mo namang titignan kung pumasa ba ito sa JASO standard o wala ba nakalagay na energy conserving. Ibig sabihin ang oil na ito ay may dulas sa makina pero hindi naman sobrang dulas para sa clutch. Ang SAE naman, Society of Automotive Engineers, sinasabi nila kung gaano ka-thick o ka-thin ang layer na ng oil na didikit sa mukha ng bakal. Hindi pwedeng sobrang thick o sobrang kapal, hindi rin pwede na sobrang nipis. Kaya kailangan talaga na sundin kung ano ang sinasabi ng manual, kung anong EPI category, kailangan ng pumasa sa JASO standard, at anong SAE o viscosity grade ang kailangan para sa iyong engine. Kung susundin mo ito, hindi talaga masisira ang iyong makina. Tapos na tayo sa 3. Dito tayo sa ika-4. Right amount. Kailangan mo ng proper oil para sa proper operation ng iyong engine. Depende sa clearance, temperature, at depende sa oil performance category ng kailangan ng engine, lalo na tungkol sa cleanliness. Ngayon, dito tayo sa amount. Sa tingin nyo ba mas maraming oil mas maganda? Halimbawa, ang XRM na latest nga labas ngayon na XRM 125 FI, nakalagay lang dyan, use 700 ml na langis. Ang ginagawa naman ng iba o ginagawa ng ibang mekaniko, naglalagay sila ng 1 liter na oil. Tingin nyo, yes or no? Kung nakakasira na makina ang kulang sa supply ng langis sa loob ng makina, nakakasira din ng makina ang lagpas sa kung ano lang talaga ang design na kailangan ng inyong makina. Kapag kulang sa supply ng langis, kulang siya sa oil level, pwedeng makasira. Kapag sumobra naman, parehas din, makakasira pa rin yan ng inyong makina. Kagaya din ng gripo, kapag mahina ang water source o source ng tubig, humihina, babagal ang lalabas na tubig doon sa gripo. Matagal mapupuno ang isang basong tubig kung compare mo siya sa isang gripo na may mataas na supply o malakas na supply ng tubig. Mabilis mapuno ang isang baso ng tubig. Ganun din ang mangyayari sa iyong makina. Kapag mababa ang level ng motorcycle oil, hihina din ang oil pressure o oil volume na magsisirculate doon sa loob ng engine. Ang mangyayari, ang tao, kapag mahina ang tubig, hina nga talaga ang tubig, marami ang mauuhaw. Ganun din sa iyong motorcycle parts, yung engine parts mo, uuhawin, mauubusan sila o kukulangin sila ng supply ng oil na magsisirculate upang mabilis ang lubrication process. Kaya kapag kulang sa oil, magkakos pa rin yan ng damage ng iyong engine. Kaya baka isipin ng marami, mas mabuti talaga, sobra. Mas mabuti ang sumobra kaysa maging kulang. Kung nakakasira ng makina ang kulang sa supply ng motorcycle oil o hindi siya maabot sa proper level, nakakasira din ang sumobra naman sa proper level. Bakit? Kapag masyadong mataas ang level ng motorcycle oil, ang crankshaft o ibang moving parts doon sa loob ng makina, pwede nilang tamaan ang level ng motorcycle oil. Ang nangyayari, para siyang binabati, parang itlog na binabati mo, nagkakaroon ng maraming bubbles o bula ang mahalo sa motorcycle oil. Ang bula, bawal yan sa lubrication process ng makina. Mayroong mga anti-foam o anti-foam na additives yung oil para iwasan yung bubble forming, pero hindi yan foolproof solution. Kapag sobra talaga ang oil na nilagay mo doon sa iyong makina, maraming bula ang nabubuo o mahalo doon sa iyong motorcycle oil. Ang bula, isa ito sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng negative effect o masama ito sa iyong lubrication system. Nagkakos ito ng friction, at alam natin ang friction nagkakos ng heat. Kaya masama sa lubrication process ng isang motorcycle oil ang maraming bula na umahalo sa kanyang engine oil. Kaya tandaan na kailangan talaga ng proper amount. Tataas ang temperature, tataas ang pressure ng isang engine kapag sobra naman ang motorcycle oil. I hope nakatulong ang video ito sa pagpili ng inyong motorcycle oil. Kapag pumili ka, siguraduhin na pumasa ito sa API standard at sa kategory na nire-recommend ng iyong motorcycle manual. Kailangan din na proper viscosity grade ang inyong bibilhin at mayroon din itong proper amount
or proper oil level. Hindi kulang, hindi rin pwedeng sumobra. Kung susundin mo ito, sigurado hahaba talaga ang buhay ng iyong makina. Pero alam nyo ba na kahit tama ang API standard at category, tama ang viscosity grade, tama ang inyong amount na ginamit, pwede pa rin masira ang inyong motorsiklo? Sa part 2 ng video to, aalamin natin kung ano ang motorcycle oil para sa tamang application. Dito natin i-discuss ang mineral oil, semi-synthetic o synthetic blend at fully synthetic. Kung ano ba talaga ang tama na oil para sa tamang application, kasi alam na natin kung ano ang tamang oil specification. Next, alamin na naman natin ang application. Tapos na tayo sa specification.